Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Winnie. Isa po ako sa masugid niyong tagapakinig. Ang storyang ibabahagi ko ay tungkol sa aking ginawa noon. Ngunit bago ko po simulan ng kwento ay magpapakilala po muna ako. Ako po si Aliyah. Hindi ko na po sasabihin ang apelyido ko. Sa ngayon po ay nasa edad 50 na ako. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay karanasan ko mahigit sa 2 dekada na. Dalaga pa ako noon kaya kung ano-anong naiisip kong gawin. Lalo na sa isang katulad ko na hindi naman maganda at gustuhin. Kaya naman naging desperada ako noon. Pero bago ang lahat, simulan ko po muna sa mga dahilan ng pagkakamali kong yon. Nandito pala ang baboy at pangit kong pinsan. Kamusta ka na? Ate Judy, ayos lang po ako. Kanina ka pa po? Kanina ka pa ba? Utal-utal ka na naman. Ang mabuti pa ipaghanda mo ako ng merienda. Huwag mong ibandera ang kapangitan mo rito. Baka matakot mga kapwa modelo ko sa itsura mo. Anak naman, bakit ba lagi mo nalang ginaganyan ang pinsan mo? Hay nako, Aliyah, magpahinga ka na muna. Alam kong pagod ka at puyat. Ako na ang bahalang maghanda ng merienda nila. Hay nako itay, kaya ang laki ng katawan niyan eh. Ayaw mong pakilusin dito sa bahay. Ano siya, prinsesa? Dinampot lang naman natin siya sa namatay na sina Tito Ernest at Tita Lydia. Ayos lang po, Tito Ramil. Ako na po ang bahala. Maupo na lang po kayo. Alam nyo naman pong hindi pwede na mapagod kayo. Makakasama sa tuhod nyo ang pagkikilos. Pero Aliyah, inampun kita hindi para alilain. Isa pa napakalaki ng utang na loob ko sa mga magulang mo. Wow, alilain ka agad, itay. Pang-aalila na po ba ang pag-utos sa kanyang tumulong dito sa bahay at pagsilbihan ako? Nakalimutan nyo yata na ako ang nagbabayad ng mga bayarin dito sa bahay. Kung may naibibigay man ng baboy na yan, paniguradong barya-barya lang. Magkano lang ba ang kinikita niya sa pagkakahera sa bakery? Judy, sumusobra ka na. Ayos lang po, Tito Ramil. Magbibihis lang po ako at ihahanda ko ang merienda nila. Hindi ko na hinintay pa na supalpalin na naman ako ni Ate Judy. Tinungo ko ang kwarto ko at nagpalit ng damit. Bagamat ganun ang trato sa akin ni Ate Judy, ay napakabait naman ng kanyang ama. Kaya kahit gusto kong mapalayo sa pinsan ko, hindi ko naman maiwan ang ama niya na siyang nag-alaga at nagpalaki na sa akin. Nang matapos na akong magbihis, ay kaagad akong lumabas ng kwarto at nagpunta na sa kusina. Inabutan kong naglalabas na ng tinapay si Tito Ramil, kaya naman kaagad ko siyang nilapitan. Tito, sabi ko naman po ako na, maupo na lang po kayo at idadamay ko kayo ng merienda. Gagawa ako ng egg spread with ham and lettuce para sosyal at healthy. Paniguradong hindi mapapahiya si Ate Judy. Malay po natin mapaganda ang timpla niya ngayon. Napakabait mo talagang bata ka. Kung sana lang ay nahawa ng kabaitan mo ang anak ko. Kaya lang mukhang mali ako ng pagpapalaki sa kanya. Lagi ko kasing binibigay ang lahat ng gusto niya. Si Tito naman, mabait naman po si Ate Judy. Oo, kapag tulog. Humagikgik kami ni Tito Ramil dahil sa biro niya. Hindi lang yun ang pinagkukwentuhan namin. Kinamusta rin niya ang araw ko. Kaya naman habang ginagawan ko ng juice at sandwich sila Ate Judy at mga bisita niya ay nakipaghuntahan pa ako sa tito ko. Nagtatawanan pa kami nang bigla na lang dumating si Ate Judy. Bakit bang bagal-bagal mo? Bigat na bigat ka ba sa katawan mo, ha? Papapasensya na, Ate Judy. Patapos na rin po ako. Nakahanda naman na po ang juice. Nakapagluto na rin po ako ng ham. Magpapalaman na lang po ako. Dali-dalian mo, napakabagal mo. Sa pagtalikod ni Ate Judy ay hindi namin napigilan ni Tito Ramil ang mapatawa ng mahina. Halos maubo pa kaming dalawa sa pagpipigil na mapalakas ang tawa namin at marinig niya. Pero binilisan ko na rin ang paglalagay ng palaman sa mga tinapay. Bibilisan ko na po, baka nagugutom na po sila Ate Judy. Pasensya ka na, pamangkin. Kahit hindi ka nagrereklamo, alam kong nasasaktan ka na sa maladragon kong anak. Naku, nagdrama ang tito ko. Ang mabuti pa po magmerienda na rin po kayo. Alam kong nag-almusal na po kayo kanina. Pero sigurado po ako na hindi pa kayo nakakainom ng gamot nyo. Kaya pagkatapos nyo po kumain ng sandwich uminom na po kayo ha. Hihintay na lang kita.
para sabay na tayo kumain. Alam kong hindi ka pa nag-aalmusal eh. Sige po, hintayin niyo po ako rito. Dadalhin ko lang po sa salang merienda nila Ate Judy. Matapos kong sabihin yon ay nagmamadali na akong dinala ang ginawa kong sandwich at tinimplang juice. Pagkatapos ay bumalik ulit ako sa kusina kung nasaan si Tito Ramil. Inabutan ko siya na nag-iinit ng tubig. Magkakape na naman po kayo? Ang bilis mo naman nakabalik. Hindi ako magkakape. Ipagtitimpla kita ng mainit na gatas para makatulog ka ng maayos. Lalo na't nandyan ang maldita kong anak. Sigurado ako magpapatugtog na naman ng malakas yan. Ang swerte ko talaga sa tito ko. Maraming salamat po. Swerte rin naman ako sa'yo. Para akong nagkaroon ng ikalawang anak. Yung anak na mag-aalaga at magmamahal sa akin na parang tunay na ama. Hindi kagaya ng Ate Judy mo. Hindi ko nga malaman kung kanino ba nagmana ang batang yun. Mabait naman ang yumao kong asawa. Siguro ay mali lang talaga ako ng pagpapalaki sa kanya. Si Tito talaga, normal lang naman po ang kasungitan ni Ate Judy eh. Bata pa lang po kami, ganyan na siya. Isa pa po, sanay na siya na nag-iisa lang siyang prinsesa. Nang makapagtimpla na ng gatas si Tito Ramil ay pinagsaluhan na namin ng sandwich na ginawa ko. Pagkatapos kumain ay sinigurado ko munang nakainom siya ng gamot bago ako pumasok sa kwarto ko. Kaagad na humiga ako sa kama. Dala na rin siguro ng pagod ko sa magdamag na pagtatrabaho sa bakery. 24 oras kasing bukas ang tindahan, kaya 4 kami na nagpapalit-palitan. Nataon naman na panggabi kami ng isang kasama ko. Nang makahiga na ako, pinikit ko ang mga mata ko at nakatulog na. Hapon na nang magising ako. Nakaramdam na rin ako ng gutom. Kaya pagbangon ko ay lumabas kagad ako ng kwarto. Tanging si Tito Ramil lang ang inabutan ko roon. Nang makita niya ako ay binati niya ako ng may ngiti sa labi. Oh, gising ka na pala. Kumusta ang tulog mo? Malamang gutom ka na. Ay, sandali at hihahanda ko ang itinabi kong pagkain mo. Ako na lang po. Kumain na po ba kayo? Oo, kumain na ako. Sumabay na akong mananghalian kanina kina Ate Julie mo. Oo nga po pala. Tito, nasan po pala si Ate Judy? Maglilibot daw. Maghahanap ng magandang lugar para magpicture-picture raw sila. Ganun po ba? Sige po, kain lang po ako Tapos maghahanda na po ako ng panghapunan nyo bago po kayo gumayak papasok sa trabaho. Kaya ko naman magluto. Kumain ka na. Ako na ang bahala sa hapunan. Naku, kayang-kaya ko naman po yun. Ang dapat po nagre-relax lang kayo eh. Ikaw talagang bata ka. Bahala ka nga. Kumain ka na roon. Nakangiting nagpunta ako sa kusina. Nagmumug muna ako bago tinignan ang nakatakip sa mesa. Pagkatapos magmumug ay kumain na ako. Ilang minuto lang akong kumain. Hinugasan ko na rin ang pinagkainan ko at saka ako naghanda ng mga hihiwain ko para sa hapunan. Naisip kong magluto ng ginisang kalabasa at pritong galunggong. Lumipas pa ang mga oras at nakapagluto na ako. Nagtabi na ako ng pambaon ko bago ako naligo. Bago mag alas 5 ay nagbibihis na ako. Alas 6 kasi ang pasok ko eh. Kaya naman kampante kong nag-aayos ng sarili ko. Nang matapos na ako ay biglang dumating na si Ate Judy. Rinig na rinig ko pang malakas na boses niya na may pagkamaarting tono. Ang baho! Anong amoy yun? Kadiri naman! Wala naman akong naamoy na mabaho Baka naman nakatapa kayo ng kung ano sa labas. Hindi po ganong amoy. Parang malansa. Baka pritong isda ang naamoy mo. Pero hindi naman malansa ang amoy ng galunggong. Galunggong ang ulam natin? Hindi po ako kumakain nun. Nakakahiya sa mga kaibigan ko, hindi sila kumakain ng isda. Nagluto rin ng ginisang gulay ang pinsan mo. Nilagyan pa niya ng gata. Kaya paniguradong masarap. Ay, hindi niyo talaga alam ang mga sosyal na pagkain. Hindi bali na lang, bibili na lang ako ng litsyong manok. Napapailing na lang ako sa naririnig kong pagrereklamo ni Ate Judy. Pero ang hindi ko inakala ay hindi pala siya kumakain ng isda. Noon ay paborito niya ang galunggong, pati ang kalabasang may gata ay gusto niya rin noon. Napabuntong hininga na lang ako bago lumabas ng kwarto. Inabutan ko si Tito Ramil na malungkot, pero nang napansin niya ako ay pilit siyang ngumiti. Oh, Aliyah, papasok ka na? Yung baon mo baka makalimutan mo. Malapit na rin po kasing mag alas 6 eh.
Tito Ramil, pagkatapos niyo pong kumain ay uminom po kayo ulit ng gamot ha. 9:00 po dapat ay nagpapahinga na po kayo. Bawal pong magpuyat. Yes, ma'am. Sige po, kukunin ko lang po ang baon ko at papasok na po ako. O sige, mag-iingat ka sa paglalakad ha. Marami pa naman loko dyan sa kanto. Huwag po kayong mag-alala. Sa laki kunto para silang bumangga sa pader pag pinagtripan nila ako. Ikaw talagang bata ka. Oh, sige na. Mag-iingat ka ha. Nginitian ko si Tito Ramil bago nagpunta sa kusina. Kinuha ko lang ang baon kong hapunan. Nang makuha ko na ay nagpaalam na ako kay Tito. Kumaway pa ako sa kanya habang naglalakad palabas ng bakod namin na gawa pa sa kawayan. Ilang minuto rin akong naglakad bago ko narating ang pinagtatrabahuhan kong bakery. Inabutan ko na roon si Ate Emma na siyang kasama kong magtatrabaho sa magdamag. Hello Ate Emma, ang aga mo po yata ngayon pumasok ah. Naisip ko lang lagi na lang nababawasan ng sahod ko dahil late ako madalas kaya inagahan ko na. Kailangan ko kasing makaipon para sa kapatid kong bunso Graduating na po pala ang kapatid niyo no? Ano po ulit ang kurso niya? Nursing, kaya magastos. Pero maganda rin, wala pang nurse o doktor sa baryo namin Kung sakali, kapatid ko pa lang. Wow! May iba ko. Nabalitaan ko kanina sa kapitbahay namin na dumating daw ang Bruhilda mong pinsan. Bruhilda po talaga? Hindi naman mukhang bruha si Ate Judy. Maganda po siya at makurba rin ang katawan niya. Ang pangit naman ang ugali. Ay nako, kung ako ang naging pinsan nun baka inginudngud ko na yun sa putikan. Nako, naiisip ko palang nandyan na siya Nakikinikinit ako na namang pinapahirapan ka na naman niya. Ninitian ko na lang si Ate Emma. Alam ko naman kasing mainit talaga ang dugo niya kay Ate Judy Nagsimula lang naman yun nang minsan pumasok ako na may bukol sa noo. Pinukpok kasi ako ng sangkalan noon ng pinsan ko. Nainis kasi siya sa akin. Hindi niya nagustuhan ang iniluto ko. Doon nagsimulang mainis din sa kanya si Ate Emma. Kung tutuusin ay mas kamag-anak pang trato sa akin ng katrabaho ko kesa sa totoong pinsan ko. Napakabait mo naman kasi. Kung ako lang ay makakatikim talagang malditang yan. Mabait po si Tito Ramil at kahit ganun po ang ugali ni Ate Judy ay mahal na mahal siya ni Tito. Basta, kapag kinanti ka na naman niya, sabihan mo lang ako Ipapakulam ko talaga siya dun sa kakilala ko sa probinsya namin. Naku, hindi siya uubra dun. Natakot ako sa bantang yon ni Ate Emma. Ang alam ko ay taga Siquijor siya. Noon pa man ay napapabalita na maraming aswang, mangkukulam at mambabarang sa lugar na yon. Dagdag pa na sa pinakaliblib na parte ng lugar na yun siya nakatira. Kaya naman iniba ko na ang usapan namin. Relax ka lang Ate Emma, ilang araw lang naman si Ate Judy dito. Maiba po ako, anong baon niyo po ngayong hapunan? Ako po kasi nagluto ako ng galunggong at ginataang kalabasa. Dinamihan ko po para share tayo. Wow, ang sarap. Ang sakin fried chicken lang Yung nabibili lang sa gilid ng kalsada, 2 binili ko para tig-isa tayo. Simula ng trabaho namin ay panay lang ang kwentuhan ng kung ano-ano. Nahihinto lang kami kapag may bumibili na. Isa ito sa gusto ko sa bakery Kasi kahit puyat kami, hindi naman kami masyadong pagod. Mas marami pa nga ang tsikahan namin kesa sa pagbebenta. Kasabay nun ay ang madalas naming pag-inom ng kape. Dagdag kontra na rin sa pagkabagot at antok. Pagsapit ng 6:00 ng umaga ay uuwi na ako sa bahay. Araw-araw ay ganun ang eksena ko sa buhay. Lumipas ang 2 araw. Nagulat ako nang sa pag-uwi ko ay wala na si Ate Judy at ang mga pasosyal niyang mga kaibigan. Sabi ni Tito Ramil, nagbiyahe na sila pabalik ng Maynila. Doon lang gumaan ang araw-araw kong buhay. Back to normal na po pala tayo ulit dito sa bahay. Makakahinga ka na ng maluwag, anak. Okay lang naman po kahit maingay araw-araw dito sa bahay. Ang mahalaga po ay malusog at masaya kayo. Napakabait talaga ng pamangkin ko. Mana po ako sa inyo Talaga ba? Oh, halika na pala sa kusina. Mag-almusal ka na. Day off mo ngayon, di ba? Opo, kaya makakapag-banding po tayo mamaya. Nag-uwi po ako ng maraming tinapay. Ipapainit ko na lang po mamaya. Masayang masaya ako ng araw na yon. Kaya mas naparami ang kain ko. Maging sa pagtulog ko ay alam kong hindi nabubura ang ngiti ko sa labi. Simula ng araw na yon ay naging payapa at tahimik ang buhay namin ni Tito Ramil.
Pero panandalian lang pala yun dahil sa ika-4 na araw ay bumalik si Judy. Pero kagaya ng dati ay may mga kasama siya. Iba nga lang sa 2 maarting bisita niya noong nakaraan. Marami-rami sila, may mga lalaki rin. Ayon pa sa pinsan ko ay mga kasama niya raw yon sa trabaho. Mga kapwa niya modelo at mga crew. Naririnig ko na nagpapahanap si Ate Judy ng matutuluyan ng mga bisita niya. Tay, wala po ba kayong alam na pwedeng tuluyan ng mga kasama ko? Pwede naman dito sa atin. Marami namang kwarto ang bahay. Alam mo namang nangarap kami noon ng 4 na anak ng nanay mo, hindi ba? Kaya nga 5 ang kwarto rito sa bahay. O sige tay, sabihan ko na lang ang mga kasama ko. Aliyah, tulungan mo kami magpasok ng mga gamit. Dalian mo! Anak, huwag naman ganyan ang tono mo sa pinsan mo. Pwede ka naman makiusap eh. Naku tay, alam niyong may pagkasyunga ang pamangkin niyo. Baka hindi niya maintindihan ng ganong salita. Mas pinapadali ko nga sa kanya eh. Tito Ramil, ayos lang po. Aliyah. Narinig niyo naman po siya, tay. Tanggap naman pala niya ang papel niya rito sa bahay eh. Huwag kayong masyadong praning. Matapos sabihin niyo ni Ate Judy, tinalikuran niya na kami ni Tito Ramil. Nakangiti ko namang binalingan ng tito ko. Binigyan ko siya ng siguradong tingin na ayos lang. Kahit ganun ay bakas pa rin sa mukha niya ang pag-aalala. Kaya bago pa niya ako pigilan ay nagmamadali na akong sumunod sa pinsan ko palabas ng bahay. Pero nasa bungad pa lang ako nang may mahagip ang mga mata ko na isang gwapo at matangkad na lalaki. Hindi ko namalayang natulala na pala ako. Lalo na nang lumingon din siya sa akin at saka ngumiti. Para akong nasa ulap at nakakita ng isang anghel. Gustong-gusto kong tumakbo papalapit sa kanya. Pero nagising ako nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Ate Judy. Aliyah! Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Napakakupad mo talagang baboy ka! Nandyan na po, Ate Judy. Pasensya na po. Dalian mo! Marami ka pang ipapasok! Binilisan ko na lang ang galaw ko habang sila Ate Judy at ilang mga kasama niya ay pumasok na rin sa loob ng bahay. Habang kumukuha ako ng pinapasok na gamit ay bigla akong nilapitan ng gwapong lalaki. Kahit yung maliliit na lang ang dalhin mo. Kaya naman namin magbuhat eh. Ha? Hindi pwede. Magagalit si Ate Judy. Masungit lang talaga si Judy. Oo nga pala, Axel ang pangalan ko. Kung hindi ako nagkakamali ay ikaw si Aliyah, di ba? Madalas kanyang ikwento sa amin. Ako? Sigurado ka po ba na akong kinukwento niya? Ikaw lang naman yata ang pinsan niya na kasama niyang lumaki eh. May sasabihin pa sana ako kay Axel, pero narinig ko na naman ang malakas na sigaw ni Ate Judy. Napapangiwi na lang ako sa lakas nun. Nang tignan ko si Axel ay napapailing na lang siya habang nakangiti. Para na naman akong nabato-balani sa kagwapuhan niya, kaya hindi ko na malayang nakalapit na si Ate Judy. Kung hindi pa niya ako kinurot sa braso, ay baka nahuli pa ako ni Axel na tinititigan ko siya. Ano bang tinutunganga mo dyan? Hindi ba sinabi ko nang magpasok ka ng mga gamit? Talagang tatanga-tanga ka? Judy, puso mo. Baka malaglag. Huwag ka nang mag-alala. Mukhang mabait at hindi naman tanga-tanga ang pinsan mo. Baka nga kahit kapitbahay nyo narinig na ang utos mo eh. Huwag mo nga ipagtatanggol ang boba na yan. Tsaka tigil-tigilan mo nga ang pangaasar mo. Hindi ako natutuwa. Pasensya na po, Ate Judy. Kaagad akong dumampot ng bag. Hindi ko na tinignan kung malaki ba yun o maliit. Basta binuhat ko na lang at ipinasok sa loob. Pero bago ko pa tuluyang maipasok yun, ay naramdaman ko ang bahagyang pagtulak mula sa likod ko. Kaya naman nadapa ako at bumagsak ang bag. Narinig ko pang malakas na tawa ni Ate Judy. Ang taba mo kasi, kaya ayan tuloy nadapa ka. Hindi na siguro kaya ng mga paa mo ang bigat mo. Tumigil ka na nga, Judy. Aliyah, ayos ka lang ba? Halika, tutulungan kita. Salamat po. Hindi ko alam kung kikiligin ba ako o iindahin ang sakit ng tuhod ko dahil sa pagkakabagsak. Pero sandali lang yun. Sa pagtayo ko ay ramdam na ramdam ko ang kirot sa tuhod ko. Kaya naman napahawak ako sa balikat ni Axel. Naging hudyat naman yun para lalong kutsain ako ni Judy. Para-paraan ka rin eh, no? Para lang makahawak ka sa katawan ni Axel? Ang babaw mo talagang tabatsoy ka? Pasensya na, hindi ko sinasadya.
Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ayos lang ako. Yun naman ang inabutan ni Tito Ramil. May dala pa siyang tray na naglalaman ng mga tinapay na may palaman. Nang makita niya ako ay nangunot ang noo niya. Anong nangyari? Ano pa nga ba? Ang lampa ng pamangkin niyo, tay. Napano ka, Aliyah? Napatid lang po ako sa pagmamadali ko. Mag-iingat na lang po ako sa susunod. Simula ng araw na yun ay napag-isipan kong magbawas ng timbang. Araw-araw akong nagja-jogging bago pumasok. Nagbawas na rin ako ng kain ng kanin. Kaya sa tuwing papasok ako ay para akong hinihingal na kabayo. O bakit ba lagi ka nalang pagod pumapasok? Si Judy na naman ba? Ano na naman ang inutos niya sa'yo? Huwag mong sabihin na pinaakyat ka ng puno. Si Ate Emma naman, parang makakaakyat ako ng puno. Ay, ang totoo niya, nagjejeta ako nagpapapayat. Ha? Nagpapapayat? Bakit? Nilait ka na naman ba ng demonyita mong pinsan? Desisyon ko po ito. Gusto ko po kasi na magandahan din sa akin si Axel. Ang gwapo naman kasi niya. Nagpapapayat ka para sa ibang tao. Naku, masama yun. Kung talagang magugustuhan ka niya, kahit ano pa sanang itsura at sukat mo. Isa pa maganda ka naman mabait at maalaga pa. Ano pa bang hahanapin niya? Ate naman modelo si Axel. Ako naman isang pipitsuging kahera lang. Ganito pang itsura ko. Bahala ka na nga. Nagkibit balikat lang ako. Lumipas ang araw na yon kagaya lang ng dati. Kwentuhan, kape. Pag-uwi ko ay inabutan ko sila Ate Judy na nagtatawanan sa ilalim ng malaking puno sa harap ng bahay. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad papasok sa bahay. Pero bago pa ako makarating sa pinto, nakaramdam na ako ng pagkahilo. Lumabo na rin ang paningin ko. Hahakbang pa sana ako nang bigla na lang nandilim ang paningin ko. Naramdaman ko pa ang sakit na dulot ng pagkakabagsak ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na wala ng malay. Ang alam ko lang na himatay ako. Nang idilat ko ang mga mata ko ay nanlalabo pa rin. Pero inaninag ko pa rin ang paligid ko. Doon ko napagtantong nasa ospital na pala ako. Nasa gilid ko naman si Tito Ramil na halatang nag-aalala. Tito? Aliyah, gising ka na. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Ano po ang nangyari? Nahimatay ka. Ang sabi ng doktor dahil daw sa gutom at pagod. Ikaw naman kasing bata ka Kung ano-ano ang naiisipan mong gawin. Gusto ko lang naman pong gumanda kaya naisipan ko pong magpapayat. Iyan ang napala mo sa pagpapapayat mo. Kung bakit naman kasi naisipan mo pa mag-jeta-jeta. Hindi mo naman kailangan pumayat para lang masabi na maganda ka Para sa akin, maganda ka na sa kung sino ka. Mabait, masipag. Hindi na lang ako nakipagtalo pa kay Tito Ramil. Naisip ko rin na tama rin ang sinabi niya Lumipas pa ang mga araw, nakalabas na nga ako ng ospital. Pero dahil nangihina pa ako, ay hindi na muna ako pinapasok ni Tito. Kaya naman maghapon lang akong nasa bahay. Dala ng pagkabagot ay nangolekta na lang ako ng mga poster ni Axel. Bumili rin ako ng mga postcard. Sa araw-araw ay wala akong ibang ginawa kung hindi ang pangaraping mapansin din niya. Tahimik na nangangarap ako ng gising nang bigla na lang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Nakita ko si Ate Judy. Nangunot ang noo ng pinsan ko pagkakita niya sa naglalakihang poster na nakadikit sa bawat pader ng kwarto ko. Pero hindi nagtagal ay tumawa siya ng malakas. Grabe! Ganyan ka na ba kadesperada? Pati mga poster ay pinagpapantasyahan mo na. Nakakaawa ka. Ano ba ang kailangan mo? Bakit hindi ka muna kumatok? At bakit kailangan ko pang kumatok? Nakalimutan mo yata na pamamahay ko to, no? Pag-aari ng pamilya ko. Sampid ka lang naman dito. Ano kayang sasabihin ni Axel kapag nalaman niya at nakita niyang kahibangan mo? Pakiusap, Ate Judy. Huwag mo pong sabihin. Maawa po kayo. Pag-iisipan ko, kaya maging mabait ka sa akin. Yun na lang ang sinabi ni Ate Judy bago siya lumabas ng kwarto. Kaya naman kinakabahan ako. Pero lumipas pa ang 3 araw at hindi naman nag-ungkat si ate sa mga nakita niya sa kwarto ko. Nagsimula na rin akong pumasok ulit sa trabaho. Kampante na ako na magiging tahimik si ate sa lihim ko. Pero nagkamali ako.
Isang umaga na umuwi ako ay inabutan kong parang binagyo ang loob ng kwarto ko. Nakakalat ang lahat ng gamit ko. Punit-punit ang mga poster na nakadikit sa dingding, pati ang mga postcard ko na nasa ibabaw lang ng mesang gawa sa kahoy. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga sandaling yun. Hindi pa man ako nakakagalaw ay sumulpot na si Ate Judy na hawak ang diary ko. Doon na mas lalong tinambol ang dibdib ko. Ano kaya ang babasahin ko rito? Ate Judy, please, ibalik mo po sa akin yan. Ito kaya, October 1, 2010. Dear Diary. Ate, wag. Wag ka ngang KJ dyan. Babasahin ko lang naman eh. Kaya relax ka lang. Gwen, Steph, hawakan niyo siya para marinig niyang mabuti ang mga babasahin ko. Tumalima naman kay Ate Judy ang mga kasama niya. Hinawakan nila ako sa magkabilang kamay. Nagpupumiglas ako. Pero mahigpit ang kapit nila sa akin eh. Habang si Ate Judy naman ay tumatawa-tawa pa. Ninisian pa niya ako bago niya binasa ang sinulat ko sa diary. Hindi ko inakala na may gwapo palang kaibigan si Ate Judy. Siya si Axel. Matangkad siya at mukhang mabait. Kanina nang madapa ako ay tinulungan niya ako. Ipinagtatanggol niya rin ako kay Ate Judy. Nakakakilig. Ate, tama na. Ambisyosa. Ano pa kayang mababasa ko rito? Ito. Tama na. Naiiyak na ako ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung paano ang gagawin ko para lang maawat si Ate Judy. Kinakabahan na ako na baka mabasa niyang iba ko pang sinulat. Hindi nagtagal ay huminto siya sa paglilipat ng pahina ng diary ko. Tinambol na naman ang kaba ang dibdib ko. Lalo na nang bigla na lang tumaas ang kilay niya na sinundan pa ng nauuyam na tawa. Grabe, ang wild ng imagination mo. Akala mo ba talaga mapapangasawa mo si Axel? Taas ng pangarap? Grabe. Anong sabi mo? Pag kinasal kami ni Axel ay bubuo kami ng isang masayang pamilya. Mag-aanak kami ng marami. Basta masaya siya. Magtatayo kami ng negosyo para hindi na niya kailangang magmodelo. Hindi ka lang pala talaga ambisyosang desperada, kundi isa ka ring storyteller. Wala na akong nagawa ng mga sandaling yun kung hindi ang umiyak. Hindi ko malaman kung anong mukha pang ihaharap ko sa kanilang lahat. Yun naman ang eksenang inabutan ni Tito Ramil. Ano na naman ba to, Judy? Bitawan niyo ang pamangkin ko. Tay, nagkakasayahan lang naman kami. Nagkakasayahan? Ganito ba, Judy? Kinalat niyo ang lahat ng gamit ni Aliyah. Sinira pa ang ilan. Tapos pinagtutulungan niyo pa. Ano ka ba naman? Wala ka na ba talagang puso? Grabing pabor naman sa pamangkin niyo. Nakalimutan niyo po ba na ako ang totoo niyong anak? Hindi ko nakakalimutang anak kita. Pero hindi ka naman dating ganyan. Mas lumala ka na. Masyado kasi kitang pinaboran noon. Dapat lang napaboran niyo ako. Nag-iisang anak niyo ako at isa pa akong bumubuhay sa inyo. Sumusobra ka na! Isang malakas na sampal ang binigay ni Tito Ramil kay Ate Judy. Labis akong nagulat. Yun pa lang ang unang pagkakataon na dumampi ang palad niya sa mukha ni ate. Pero kung nagulat ako, mas lalo na ang pinsan ko. Talaga ba, Itay? Para lang sa pamangkin mong baboy ay nagawa mo akong saktan? Perwisyo ka talaga, Aliyah. Simula nang dumating ka, inagaw mo na sa akin ang pagmamahal ng sarili kong ama. Ate, hindi po totoo yan. Mahal na mahal ka po ni Tito Ramil. Mahal? Mahal niyo lang ako dahil sa perang na ipapasok ko. Magsama kayo. Total pareho naman kayong mga walang kwenta. Pagkatapos sabihin niyo ni Ate Judy ay umalis na siya. Sumunod naman sa kanya ang mga alipores niyang kasama. Habang kami naman ni Tito Ramil, naiwang hindi makapaniwala sa lumabas sa bibig ng pinsan ko. Nang matauhan ako ay kaagad kong inalala si Tito. Tito, ayos lang po ba kayo? Mali lang po siguro ang iniisip natin na gustong sabihin talaga ni ate. Baka nagseselos lang po siya. Huwag mo kong alalahanin. Sinaktan ka ba nila? Hindi naman po. Ayos lang po ako. Pasensya ka na ha. Hindi ko kayang pigilan ang ate mo. Kahit ano kasi ang sabihin ko sa kanya, hindi siya nakikinig. Kasalanan ko rin talaga eh.
Pinalaki ko siya na sunod sa luho at lahat. Hindi ko alam kung paano ko pagagaanin ang loob ni Tito Ramil, kaya niyakap ko na lang siya. Pagkatapos nun ay sinimulan ko ng ayusin at ligpitin ang mga kinalat at sinira nila Ate Judy. Nanalangin na lang ako na sana ay hindi makarating kay Axel ang lahat ng nabasa ni Ate Judy. Kinabukasan, pag-uwi ko ay inabutan kong nag-iinuman sila Ate Judy. Nang makita niya ako, ay kaagad niya akong tinawag at pinalapit. "Aliyah, halika rito!" Sandali lang po." Humakbang ako palapit sa grupo nila. Sinalubong naman ako ni Ate Judy na halatang nakainom na. Nang malapitan niya ako ay umakbay siya sa akin. Inakay niya ako papalapit sa mga kasama niya. May kabaman sa dibdib ko ay nagpatangay na lang ako. Nang makalapit na kami ay masayang sinabi ni ate na masarap akong magluto. "Alam niyo ba, magaling magluto ang pinsan ko na to. Kaya ipagluluto niya tayo ng pulutan. Tama ba ako, Aliyah?" Sige po." Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay at nagluto ng sisig. Nagprito rin ako ng tokwa. Nang matapos na ako, nagmamadaling dinala ko na sa labas ang pulutan. Pero hindi pa man ako nakakalapit ay narinig ko na ang pinag-uusapan nila. Hindi ko napigilang bagalan ng mga hakbang ko. Nagtago rin ako sa gilid ng pinto para hindi nila ako makita. Hindi ko pa rin maintindihan, Judy. Mabait naman ang tatay at pinsan mo. Pero bakit madalas na mainit ang ulo mo sa kanila? Si Aliyah lang naman ang nagpapakulo ng dugo ko eh. Tatanga-tanga na, pangit pa. Hindi naman pangit si Aliyah. May sira na ba yung mga mata mo? Nagagandahan ka kay Aliyah? Sa baboy na yon? Ang pangit kaya niya. Ewan ko sa'yo. Pero para sa akin, hindi naman siya pangit. Hindi rin naman siya sobrang ganda. Wala namang problema sa itsura niya eh. Sandali nga. Bakit ba sa tuwing na pag-uusapan natin si Aliyah, lagi mo siyang pinagtatanggol? Huwag mong sabihin na nagkakagusto ka na sa tabatsoy na yon. Hindi ah. Wala akong gusto kay Aliyah. Sa pananaw ko lang mabait siya. Hindi naman ibig sabihin nun gusto ko na kaagad. Nagpapatawa ka ba? Anong palagay mo sa akin? Nauubusan na ng mga babae? Tatawanan talaga kita kapag nagkagusto ka sa pangit na yon. Grabe, iniisip ko palang nandidiri na ako. Nadurog ang puso ko nang makita at marinig ang malakas na pagtawa ni Axel. Naiiyak ako. Hindi ko malaman kung anong mararamdaman ko ng mga sandaling yon. Wala na sana akong balak na dalhin sa kanilang niluto kong pulutan. Babalik na lang sana ako sa kusina. Pero nakasalubong ko si Tito Ramil. Ayos ka lang ba? Inapi ka na naman ba ng ate mo? Hindi po. Ayos lang po ako. Pagod lang po sa trabaho. Nag-inventory po kasi kami kanina eh. Ah, ganun ba? Ay, akin na yung bit-bit mo. Ako na lang ang magdadala sa kanila. Walang pagdadalawang isip na ginawa ko ang sinabi niya. Ibinigay ko kay Tito Ramil ang tray na naglalaman ng pulutan nila ate. Pagkatapos nun ay pumasok na ako sa kwarto ko. Doon ko ibinuhos ang sakit na nararamdaman ko. Tanggap ko naman sa sarili ko na hindi ako maganda eh. Pero ang kaalamang tinatawanan ni Axel ang pisikal kong anyo ang napakasakit. Pakiramdam ko, peke lang ang pinakita niya sa aking kabaitan. Kinabukasan ay umalis na rin sila Ate Judy. Natapos na rin kasi ang ginagawa nilang photoshoot. Mas ayos na rin sa akin na wala na sila rito. Kahit naman kasi mahal ko na si Axel, ay nasasaktan pa rin ako sa tuwing naaalala ko kung paano niya ako pagtawanan. Nang araw na yun ay wala akong kasigla-siglang pumasok. Hindi naman naiwasang hindi ako mapansin ni Ate Emma. Sinalubong pa niya ako at kinapa ang noo ko. Wala akong sakit, ayos lang po ako. Anong nangyari? Bakit ang tamlay mo? Inaway ka na naman ba ni Judy? Hindi po, umalis na rin po sila kanina, kaya makakahinga na ako ng maluwag. Anong problema mo kung ganon? Wala naman po. Sinungaling, sabihin mo na, baka matulungan kita. Parang matutulungan mo naman akong magustuhan ni Axel. Tinatawanan nga lang niya ang itsura ko eh. Gusto mo ba talagang magustuhan ka niya? Ganon mo ba siya kamahal? Kahit naman po gusto ko, wala naman po tayong magagawa. Imposibleng magustuhan niya ang mataba at pangit na katulad ko. Hindi ako sinagot ni Ate Emma.
Tahimik lang siyang tinitigan ako. Hindi ko na maalala kung gaano katagal na mayani ang katahimikan sa pagitan namin. Pero ang hindi ko inaasahan ang paraan niya ng pagbasag nun. Gayumahin mo siya. Ha? Gayumahin? Totoo po ba yun? Oo, pwede kitang pagawan sa tito ko na nasa probinsya. Mambabarang siya at maraming kaalaman sa itim na kapangyarihan. Kasama na dyan ang panggagayuma. Sakto na darating siya bukas. Ano, gusto mo ba? Anong mangyayari kapag ginayuma ko siya? Mamahalin ka niya, magugustuhan, ganon. Talaga po? Magugustuhan ako ni Axel? Tumangulang si Ate Emma sa akin. Masayang-masaya naman akong nairaos ang araw na yon. Nasasabik na ako sa gayumang ibibigay sa akin ni Ate Emma. Halos hindi rin ako nakatulog nang nakauwi na ako. Kinabukasan, maaga akong pumasok dala ng pananabik. Naunahan ko pa si Ate Emma eh. Masaya ko siyang hinintay. Hindi mawala-wala ang malaking ngiti sa labi ko. Nasasabik na akong mahalin ni Axel. Ilang minuto pa ang lumipas ay dumating na si Ate Emma. Pagpasok pa lang niya sa bakery ay sinalubong ko na siya. Natatawa naman siyang umiling sa akin. Excited masyado. Meron na po ba? Oo, sandali. Eto. Kinuha ni Ate Emma ang isang maliit na bote mula sa dala niyang sling bag. Inabot niya yun sa akin, kaya naman sobrang saya ko. Nagtatalon pa ako sa tuwa. Pero bago niya iabot sa akin yun, may sinabi na muna siya. Pero gusto kong makinig ka muna sa akin ng mabuti ha. Kahit ano'y gagawin ko para lang mahalin ako ni Axel, Ate Emma. Sigurado ka? Opo. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Ate Emma. Pero alam kong hindi niya ako matitiis. Lumipas pa ang ilang minuto, narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Ate Emma. Makinig kang mabuti, Aliyah. Hindi ko alam kung anong side effect nito ha. Ang alam ko lang ay masama ang sobra, kaya tama ng ilang patak ha. Naiintindihan mo ba ako? Opo, naiintindihan ko po. Pero paano ba ito gagamitin? Pwede mong ihalo sa inumin o pagkain ng likidong ito. Kaya lang nasa Maynila na siya, hindi ba? Naku, paano mo naman magagamit? Ang tanga ko talaga, oo. Hindi ko man lang naisip yon. Pinakulam ko na lang muna sana siya sa tiyo ko para mas epektibo ang gayuma. Kaso wala si tiyo ngayon eh. Ayos lang, Ate Emma. Ako na po ang bahalang mag-isip ng paraan. Sana lang umayo ng panahon at pagkakataon. Ikaw ang bahala, basta wag mong kalilimutan ang bilin ko ha. Konti lang ang ilalagay mo, mga 3 patak, ganon. Hindi ko alam kung may masamang epekto ito pag nasobrahan. Salamat, Ate Emma. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko po na tatandaan ko ang mga sinabi mo. Sobrang saya ko ng araw na yon. Kahit pa nga hindi ko alam kung paano ko ba magagayuma si Axel. Hindi rin ako sigurado kung magagawi pa siya rito sa probinsya. Ang mahalaga sa akin ngayon, may pagkakataon akong mapa sa kamay ko siya. Lumipas pa ang mga araw. Hanggang ngayon ay nag-iisip pa rin ako kung paano nga ba magagayuma si Axel. Panay pa ang pangungulit ni Ate Emma. Lagi niya akong tinatanong, kagaya na lang ngayon. O ano, sumuko ka na ba? Ilang araw na pero nakatenga lang ang gamot sa'yo. Hindi pa rin ba nagbabago ang isip mo? Ngayon pa po ba ako susuko? Nasa kamay ko na ang sagot para may magmahal sa akin. Aliyah, kamahal-mahal ka naman eh. Pero gusto ko ring maramdaman na mahalin ng isang lalaki. Yung tipong may mag-aalaga rin sa akin. Tumatanda na po ako, Ate Emma eh. Pero hanggang ngayon ay birhen pa rin ako. Hindi ko pa nga nararanasang mahalikan. Gusto ko rin pong magkaroon ng sariling pamilya. Hay nako, bahala ka nga. Magdamag na nag-isip ako kung paano nga ba ang gagawin ko. Hindi ko na nga namalayang nag-umaga na pala at tapos na ang shift namin. Kung hindi pa siguro ako kinalabit ni Ate Emma, baka nakatulala pa rin ako at nag-iisip ng mga paraan. Oh, wala ka bang planong umuwi? Ha? Ang bilis naman ng oras. Uwian na pala. Hay nako, kay lalim kasi ng iniisip mo eh. Kanina nga kinakausap kita eh, pero panay tangulang ang sagot mo sa akin. Halika na nga, umuwi na tayo. Baka tulog na yung brain cells mo. Mabuti na lang day off natin bukas. Tumayo ako at kinuha ang mga gamit ko. Sabay na rin kaming umalis sa bakery ni Ate Emma. Pagdating sa bahay, inabutan ko si Tito Ramil na may inaayos na papeles sa lamesa. Lumapit ako sa kanya at nagmano. Tinanong ko rin siya kung nag-almusal na siya.
Nag-almusal na po ba kayo? Oo, tapos na. Para saan po ang mga papeles na yan, Tito Ramil? Kailangan daw ng Ate Judy mo. Magpapagawa raw siya ng pasaporte. Ganun po ba? Ibig po bang sabihin babalik dito si Ate Judy? Hindi. Makikisuyo sana ako sa'yo na baka pwedeng bumiyahi ka pa Maynila. Kailangan daw bukas ng ate mo ang mga dokumento. Yun ay kung ayos lang sa'yo. Bukas po? Sige po, payag po ako. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay nagniningning ang mga mata ko. Mukhang umayon sa akin ang tadhana. Pinigyan ako ng pagkakataong maisagawa ang mga plano ko. Ngumiti ako ng malaki tsaka bumaling kay Tito Ramil. Sige po, papayag po ako. Salamat. Teka nga muna. Bakit parang ang saya mo pa? Po? Masaya lang po ako dahil matagal ko nang hindi nakikita ang Maynila. Huling tapa ko pa po yata sa syudad nung nagkaroon kami ng retreat sa school. Sige. Ipapadala ko na lang sa'yo ang telepono ko. Para kapag nasa Maynila ka na, hindi ka maligaw. Magpasundo ka rin kay Judy. Opo. Sobrang saya ko ng araw na yon. Hindi na nga ako nakatulog kakaisip kung ano bang dadalhin ko para kay Axel bukas. Hanggang sa naalala ko na gustong-gusto niya ang ginawa kong ulam noon na kalderetang baboy. Kaagad akong tumayo at nagbihis. Dumiretso ako sa kusina namin para makita kung ano ang kulang. Nang makita kong gulay na lang ang kulang at tomato sauce ay nagpunta na ako sa talipapa. Kinabukasan ay maaga akong bumiyahe. Masaya at nasasabik ako. Umabot lang ng mahigit 3 oras ang biyahe ko. Pagdating sa bus stop sa Maynila, kaagad kong tinawagan ang numero ni Ate Judy. Sumagot naman siya kagad. Hello, Ate Judy. Nandito na po ako. Sumakay ka ng taxi. Sabihin mo lang Twin Corp ha. Huwag kang tatanga-tanga ha. Sige po. Nang maibaba na ang tawag ay lumakad na ako papunta sa pila ng taxi sa labas ng istasyon. Hindi naman yun kalayuan kaya nakasakay ako kagad papunta sa pinagtatrabahuhan ng pinsan ko. Hindi naman nagtagal ay narating ko na ang lugar na pupuntahan ko. Nagbayad ako sa taxi driver at saka bumaba. Pagkababa ay humugot muna ako ng malalim na buntong hininga. Kaya mo to, Aliyah. Tandaan mo na kung e-epekto man ang gayumang ito ay mamahalin ka na ni Axel. Magiging masaya na ang buhay mo. At kung magtatagal pang epekto, paniguradong makakabuo na kami ng isang masayang pamilya. Kinikilig pa ako habang sinasabi yun sa isip ko. Nang bigla na lang tumunog ang telepono ni Tito Ramil na pinahiram niya sa akin. Kaagad kong kinuha yon sa loob ng bulsa ng pantalon ko. Tinignan ko kung sinong tumatawag. Pagkakita ko ng pangalan ni Ate Judy ay mabilis ko yung sinagot. Ate? Nasaan ka na ba? Hindi naman kalayuan sa terminal ang building namin ah. Bakit ang tagal mo? Pasensya na po Ate Judy. Nandito na po ako sa labas. Papasok na po ako. Hay nako, bilisan mo! Pagkatapos akong babaan ng tawag ni Ate Judy ay pumasok na ako sa loob. Dumiretso ako sa receptionist. Pero sinabi lang ng babae sa akin na maghintay na lang daw ako sa lobby. Hindi raw kasi sila nagpapaakyat ng mga hindi nagtatrabaho roon. Ngumiti na lang ako tsaka pumunta sa mahabang sofa na malapit sa entrance. Paupo na sana ako nang makita kong dumating si Axel. Sa sobrang pananabik ay tinawag ko siya ng malakas. Kuya Axel! Aliyah, anong ginagawa mo rito? Inutusan lang po ako ni Tito Ramil na dalhin ang mga papeles ni Ate Judy. Ganun ba? Sige, mauna na ako ha. May contract signing kasi kami ngayon eh. Ay, sandali lang po. May dinala nga po pala ako para sa'yo. Eto po oh. Ano to? Kaldereta po. Naalala ko po kasi na nagustuhan niyo po dati yung niluto ko eh. Talaga? Naalala mo pa yun ha? Opo, inanghangan ko po yan. Salamat Aliyah ha. Ngumiti lang ako at kumaway sa kanya habang paalis na siya. Hindi pa nagtatagal mula nang makaalis si Kuya Axel, dumating naman si Ate Judy. Nakataas ang kilay niya habang nakatitig sa akin. Nang makalapit na siya ay nakangiti pa rin ako. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Para kang baliw. Wala naman po. Masaya lang ako at nakita ko ulit ang Maynila. Ang dami na po palang bago ng mga building. Hay nako,
Nasaan ang papeles ko? Nadala mo ba lahat? Ito po, kumpleto po yan ate. Mabuti naman. Oh, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Umalis ka na para makabalik ka kagad. Walang kasama si tatay sa bahay. Opo. Nagmamadali akong umalis at bumalik sa terminal. Kaagad naman akong nakasakay sa bus na paalis pa lamang. Habang nasa biyahe ako, hindi ko mapigilang isipin ang mga susunod pang magaganap. Lalo na kapag umepekto ng gayuma. Kinikilig-kilig pa ako. Hindi ko namalaya na nakatulugan ko pala ang pagde-daydream. Ginising na lang ako ng konduktor pagdating sa terminal ng probinsya namin. Nagpasalamat na lang ako sa kanya bago bumaba. Simula ng araw na yon, lagi akong naghihintay kung e-epekto ba ang gayuma na binigay sa akin ni Ate Emma. Nakakaramdam na rin ako ng pagkainip, kaya hindi ko napigilang sabihin ang mga hinaing ko. Ate Emma, tatalab kaya ang gayuma kay Axel? Ilang araw na simula nang maibigay ko sa kanyang pagkaing may gayuma eh. Ilang araw na bang lumipas? Mag-iisang linggo na po bukas. Huwag kang mainip. Baka talagang hindi ganon kabilis umepekto yon. Kinakabahan po tuloy ako eh. Paano po kung hindi pala effective? Mawawala na po ako ng pagkakataon. Hindi na ako makakapag-asawa. Hay nako, ang sarap mong batukan. Kung hindi lang kita kaibigan baka hindi lang isang batok ang ibibigay ko sa'yo. Si Ate Emma naman. Umiling lang si Ate Emma at tumawa ng mahina. Hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko na mag-alala. Alam ko na minsan lang ang pagkakataon na magamitan ko siya ng gayuma. Lumipas pa ang mga oras at matamlay akong umuwi sa bahay. Pero nasa bungad pa lang ako ng bahay nang marinig ko ang malakas na tawanan nila Tito Ramil habang nakikipag-usap sa isang pamilyar na boses. Hindi ko rin po napigilan ng sarili ko. Talagang hinahanap-hanap ko po ang pamumuhay dito sa probinsya. Hindi ko na matandaan kung gaano katagal bago ko napagtanto kung sino ang may-ari ng boses ng kausap ni Tito Ramil. Kaya naman nagmamadali akong pumasok. Halos matapilok pa ako sa pagmamadali. Pagpasok ko sa loob, bumungad sa akin ang dalawang lalaki na magkatabing nakaupo sa sofa na gawa sa kahoy. Napanganga at napatulala pa ako nang makita ang lalaking minamahal ko. Napaisip ako kung tumalab na nga bang gayuma na ginamit ko. Natauhan lang ako nang maramdaman ko ang isang tapik sa balikat ko. Nagulat pa akong makitang si Tito Ramil yun. Hindi ko man lang namalaya na nakalapit na pala siya sa akin. Oh, bakit nakatayo ka lang dyan? Magbihis ka na at kanina ka pa hinihintay ng bisita mo. Bisita po? Paano? Nagkamali ba ako ng rinig? Oo, Aliyah. Tama ka ng rinig. Nandito ako para sa'yo. Nagkausap na kami ni Tito Ramil. Pumayag na siyang umakyat ako ng ligaw. Umakyat ng ligaw? Sa akin? Sigurado po ba kayo? Hindi po ba nananaginip lang ako? Napaaray na lang ako nang biglang kinurot ako ni Tito Ramil. Napahawak pa ako sa braso kung saan niya ako kinurot. Pero dahil doon ay nalaman kong totoo nga ang nangyayari sa harapan ko. Hindi ko napigilang mapangiti. Sa wakas ay tumalab na nga ang gayumang binigay sa akin ni Ate Emma. Buong akala ko talaga ay hindi na darating ang pagkakataon na ito. Simula ng araw na yon ay matyagang nanligaw nga si Axel sa akin. Bukod pa ron ay lagi kong nakikitang masigla si Tito. Umabot din ng 1 buwan ang panunuyo niya sa akin. Kahit pa nga atat na akong maging nobyo siya. Axel, alam ko na matagal mo nang hinihintay ang sagot ko, kaya sinasagot na kita. Talaga? Sinasagot mo na ako? Tumangulang ako. Sa sobrang tuwa ni Axel ay binuhat niya ako, kahit pa nga hirap siya dahil sa bigat ko. Matapos yun ay bigla na lang niya akong hinalikan. Nanlaki pa ang mga mata ko. Pero masayang-masaya ang puso ko. Ito na kasi ang simula ng katuparan ng mga pangarap ko. Aliyah, mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Mahal na mahal din kita, Axel. Lumipas pa ang mga araw. Naging masaya naman kami ni Axel. Ganon din si Tito Ramil para sa akin. Hatid sundo pa ako ni Axel sa trabaho ko araw-araw. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko na magkwento kay Ate Emma.
Ang saya-saya ko po talaga, Ate Emma. Epektibo ang gayumang binigay mo. Pati na rin ang ritual ng tito mo para kay Axel. Ang lambing-lambing niya sa akin. Nakakakilig ng sobra. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Hintay lang tayo. Hindi na po ba mawawala ang talab ng gayuma kahit itigil na ng tito mo ang ritual? Ang alam ko depende. Kaya nga isang boteng binigay ko sa'yo para may backup. Pero dapat ay hanggang 3 patak lang yon, ha? Sige po, tatandaan ko po yan. Lumipas pa ang mga araw at buwan. May napapansin akong pagbabago kay Axel. Hindi na siya ganun kalambing. Madalas ay nakatulala siya at wala sa sarili. Kaya naman muli ko siyang ginamitan ng gayuma. Hindi katulad ng una, mas mabilis na ang pagtalab nun. Pagkainom pa lang niya ng juice na nilagyan ko ng gamot, ay naging malambing na siya ulit sa akin. Akala ko ay magiging maayos ng lahat. Pero iba ang nangyari. Mahal nga ako ni Axel. Pagmamahal na sumobra na. Lahat na lang ng lalaking makakausap ko ay inaaway niya. Minsan nga kahit tumingin o sumulyap lang sa akin. Tanging si Tito Ramil lang ang hindi niya pinagseselosan. Kagaya na lang ng araw na yon. Sinamahan niya ako sa palengke. Nang pauwi na nga kami, may bumati sa akin na isang kakilala. Hindi ko inaasahan ang naging reaksyon ni Axel. Hindi pa man ako nakasagot sa kakilala ko, bigla na lang niyang sinuntok at pinagmumura. Pinagbantaan din niya. Ito ang tandaan mo. Akin lang si Aliyah. Axel, ano bang ginagawa mo? Tumigil ka na! Malakas na hinila ko si Axel. Doon lang siya huminto. Tumingin ako sa kakilala kong lalaki. Binigyan ko siya ng tingin na humihingi ng tawad. Umiling lang siya sa akin. Plano pa sanang sugurin ulit ni Axel ang lalaki pero niyakap ko na lang siya ng mahigpit. Nang maramdaman kong kumalma na siya, niyaya ko na siyang umuwi. Pagdating sa bahay, kinausap ko siya ng masinsinan. Mahal, hindi mo dapat na sinaktan si Kuya Nelson. Inaanak siya ni Tito Ramil at dati ko siyang kaklase. Pasensya ka na, mahal. Nagselos ako na makita ko nagngingitian kayong dalawa. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Ayoko may mga agaw sa atensyon mo. Ang gusto ko, akin ka lang. Hindi naman nila ako inaagaw sa'yo Tsaka sa'yo lang naman ako Sana naman hindi na maulit pa ang mga ganitong gulo. Basta hindi ka nila aagawin sa akin, walang problema. Wag lang silang magkakamali. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa pagmamahal na pinapakita niya. Ang alam ko lang ng mga sandaling yun, gumagana pa rin ang gayuma. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalo siyang lumalala. Sobrang higpit na niya. Pinipilit pa rin niya akong tumigil sa pagtatrabaho. Mahal, baka pwede rin naman na tumigil ka sa pagtatrabaho mo. Kaya naman kitang buhayin Mahal, hindi pwede. Ayoko matenga sa bahay. Isa pa, hindi pa nga ako nakakabawi sa kabutihan ni Tito Ramil Kaya ko namang ibigay sa'yo lahat. Marami na akong ipon. May mamanahin din naman ako sa mga magulang ko. Pasensya ka na talaga, mahal, pero hindi talaga pwede. Bakit? Siguro may ibang umaaligid na sa'yo ron, no? Sabihin mo sa akin kung sino, para malaman niya kung sino ang kinakalaban niya. Walang ganon. Kumalma ka nga. Nagulat ako nang bigla na lang niya akong hinawakan sa magkabilang braso ko ng napakahigpit. Nanlilisik din ang mga mata niya. Hindi ko malaman kung bakit. Pero nakadama ako ng takot sa mga titig niya na yon. Parang ibang tao na siya. Naramdaman ko rin ang panginginig ng buong katawan niya. Nginig na dahil sa panggigigil. Pero mas natakot ako nang bumulong siya sa akin. Ito ang tandaan mo, Aliyah. Hindi ka pwedeng mawala sa akin. Dapat akin ka lang. Dahil kung hindi, hindi ka rin pwedeng mapunta sa iba. Naiintindihan mo ba ako? Ano bang sinasabi mo, Axel? Nababaliw ka na ba? Oo, nababaliw na ako sa'yo. Nagulat ako nang bigla niya akong sunggaban. Lumipat din ang kamay niya papunta sa maselang bahagi ng katawan ko. Kaya naman naitulak ko siya. Hindi ako makapaniwalang gagawin niya sa akin ang bagay na yun. Totoong nagsasama kami sa bahay, pero kailanman ay hindi pa kami nagtabi. Ayoko at nahihiya rin ako sa tito ko Ayokong isipin niya na binababoy ko ang tahanang binuo nila ng kanyang yumaong asawa. Matapos ang pangyayaring yun, hindi na nawala ang takot ko sa dibdib. Nawala ng saya at kapayapaan na dati ay meron kami.
Dumagdag pa si Ate Judy na bigla na lang sumulpot sa amin. Aliyah? Anong... Oh, Judy, uuwi ka pala ngayon. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba nabanggit sa'yo ni Tito Ramil na matagal na ako rito? Bakit ka nga nandito? Ate Judy? Kinakabahan ako ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa akin ni Ate Judy. Lalo na at alam ko kung gaano kamaldita ang pinsan ko. Hinintay ko ang reaksyon niya. Halata ang pagkakagulat sa mukha niya. Lalapitan ko sana siya nang bigla na lang niya akong sampalin ng malakas. Humarang kagad si Axel at sinubukang ilayo sa akin si Ate Judy. Pero mas lalo lang nagwala ang pinsan ko. Anong ginagawa mo, Axel? Siraulo ka talagang baboy ka? Pinakulang mo siguro si Axel. Hindi ganun yun, Ate Judy. Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa oras na malaman ng magulang niya ang kadesperadahang ginawa mo? Judy, tama na. Nagmamahalan kami. Magising ka nga sa katotohanan. Paniguradong may ginawang kababalaghan si Aliyah para akitin ka. Nakakainis. Axel, gumising ka nga. Sa oras na malaman ng magulang mo ang nangyari, paniguradong masisira ang buhay ko. Mawawalan ako ng karir. Baka nga hindi lang yun ang gawin niya sa pamilya natin, Aliyah. Ate, mahal ko po si Axel. Desperada ka talaga. Ang kapal ng mukha mo. Alam kong nararapat lang sa akin ang mga salitang binitiwan ni Ate Judy. Pero ang hindi ko inaasahan ay nang makawala siya sa pagkakahawak ni Axel. Sinunggaban niya ako. Hinila niya ang mahabang kulot na buhok ko. Hindi ko alam pero parang nanghihina ako. Sinubukan kong umatras sa tanggalin ang kamay ni Ate Judy. Pero nagkamali ako, may malaking bato sa likuran ko. Dahilan para bumagsak ako. Kinuha ni Ate Judy ang pagkakataong yun. Inupuan niya ako sa tiyan at saka pinagsasampal. Panay lang ako harang sa braso ko. Yun ang inabutan ni Tito Ramil. Inawat nila kami, pero dahil doon ay isang aksidente ang nangyari. Natumba si Tito Ramil nang masiko siya sa mukha ng nagwawalang pinsan ko. Kitang-kita ko ang pagkabagsak niya at pagtama ng kanyang ulo sa kanto ng upuang kahoy. Doon natigil si Ate Judy sa pag-atake sa akin. Kinuha ko naman ang pagkakataong yun para itulak ang pinsan ko tsaka mabilis na tumayo. Nilapitan ko si Tito Ramil. Pero pag-angat ko ng ulo niya, nakita kong patuloy ang paglabas ng dugo sa ulo niya. Naiiyak akong humingi ng tulong. Tito Ramil, tulong! Ate Judy! Axel! Dalhin natin si Tito Ramil sa ospital! Tatay? Umalis ka nga dyan! Bitiwan mo ang tatay ko! Malas ka talaga! Napaiyak na lang ako sa isang gilid nang hawiin ako ni Ate Judy. Kaagad naman akong nilapitan ni Axel at inalalayan. Naglabasan na rin ang iba pa naming kapitbahay. Sa tulong nila ay nadala kagad sa ospital si Tito Ramil. Dahil sa nangyari ay mas nakapag-isip ako, kaya muli ay lumapit ako kay Ate Emma. Ate Emma, may pabor po sana akong hihingin sa iyo eh. Anong pabor? Basta kaya ko ba eh? Gusto ko nang mapawalang bisa ang gayuma at ipatigil ng ritual. Ha? Bakit? Ang dami nang nangyari eh. Gusto ko lang naman magkaroon ng sariling pamilya eh. Kaya lang naging possessive na si Axel. Nag-away pa kami ni Ate Judy. Na-aksidente pa si Tito Ramil. Mukhang pinarurusahan na po ako ng langit. Handa ka na ba? Hindi ko po alam. Naguguluhan ako eh. Mali rin kasi ko eh. Pinabayaan kitang magpadalos-dalos. Pero kung desidido ka na talagang ipatanggal ang gayuma at ritual, kailangan nating bumiyahe papunta sa probinsya namin. Kailangan nating dalhin doon si Axel para matulungan tayo ng mga matatanda. Sige po, pag-iisipan ko pong mabuti. Sige, hihintayin ko ang desisyon mo ha. Ilang araw pa ang lumipas pero hindi pa rin ako nakakapagpasya. Mas lumala pa ang away namin ni Ate Judy. Habang si Axel naman ay parang nababaliw na. Madalas na umaarte siya na parang bata. Minsan naman ay nahuhuli ko siyang sinusundan ako kahit saan ako magpunta. Kahit pa nga abutin siya ng magdamag sa pag-aabang sa akin sa tapat ng pinagtatrabahuhan ko. May mga pagkakataon pa na nahuhuli ko siyang nagsasalita na wala namang kausap. Mahal na mahal ko po si Axel. Pero sa nangyayaring ito, hindi na ako masaya. Kaya naman buo na ang pasya ko. Muli ay kinausap ko si Ate Emma at sinabi ko sa kanya ang desisyon ko. Ate Emma, buo na po ang loob ko. Ipatatanggal ko na po ang bisa ng gayuma at ritual na iginawad sa kanya.
Sigurado ka na ba? Sigurado na po ako. Naaawa na po kasi ako kay Axel eh. Nababaliw na po siya. Tapos naaapektuhan na rin po si Tito Ramil. O sige, sa linggo ay pupuntahan natin ang matatanda. Pero hindi ako sigurado kung gaano katagal bago mawala ang bisa nun ha. Ang mahalaga po ay subukan natin. O sige, sa linggo. Ilang araw pa ang lumipas. Habang nalalapit na ang araw ng linggo, mas lumalala pa ang lagay ni Axel. Hindi ko na siya makontrol. Gusto niya lagi lang siyang nakadikit sa akin. Kahit pa nga nasa ospital kami. Kaya mas lalong naiinis sa akin si Ate Judy. Nang makatulog si Axel, kinulong ko muna siya sa loob ng kanyang kwarto. At saka ako nagpunta mag-isa sa ospital. Gusto kong makausap si Ate Judy eh. Lalo na at malapit na kaming magpunta sa probinsya nila Ate Emma. Ate Judy? Ano na naman ang ginagawa mo rito, malas na babae? Mukhang hindi mo kasama ang aso mo ah. Magpapaalam po sana ako sa iyo eh. May kailangan po akong asikasuhin bukas. Hindi ko po sigurado kung kailan kami makakabalik. Anong pakialam ko? Ate, gusto ko pong humingi ng tawad sa inyo ni Tito Ramil. Huwag po kayong mag-alala. Itatama ko po ang mga pagkakamali ko. Ha? Ibig sabihin, totoo ang hinala ko na ginamitan mo ng itim na mahika si Axel. Basta po, pinapangako ko na babalik na po ang lahat sa dati, sa normal. Bahala ka. Ang mahalaga hindi maapektuhan ang trabaho ko. At hilingin mo na maging maayos ang lagay ng tatay ko. Lagi ko pong pinagdarasal ang paggaling ni Tito Ramil. Inirapan lang ako ni Ate Judy. Napabuntong hininga naman ako. Tsaka dahan-dahang lumapit sa tito ko na hindi pa rin nagkakaroon ng malay simula ng maaksidente. Kinabukasan ay magkakasama kaming tatlo nila Ate Emma at Axel bumiyahe papuntang Bataan. Umabot din ng mahigit 3 oras ang biyahe namin. Pagkababa ng bus ay kaagad kaming sumakay ng tricycle. Pero bago pa man kami makarating sa mismong bahay nila Ate Emma, dinaanan pa namin ang malubak at maalikabok na daan. Umabot din ng mahigit 30 minutos bago namin narating ang mismong bahay nila. Pagdating doon ay ibinabalang namin ang mga gamit at pinuntahan na namin ang kamag-anak niya na pinanggalingan ng gayuma. Pagod man ay desidido rin ako na mapagaling na si Axel. Hindi naman ganun kalayo ang bahay ng kamag-anak ni Ate Emma. Nandito na tayo. Tara sa loob. Sa wakas! Sa pagpasok namin sa bahay ng kamag-anak ni Ate Emma ay kaagad kaming sinalubong ng pinsan niya. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ate Emma. Sinabi niya kung anong sadya namin. Pero napakamot lang ng ulo ang pinsan niya. Sinabi niya sa amin na hindi niya inakalang gagana ang gayuma at ritual. Dahil ang gayumang binigay niya ay ginaya lang niya ng minsang makitang lola nila ni Ate Emma. Posible ba yun? Mukhang kailangan natin si Lola Malin. Siya ba ang lola na sinasabi ng pinsan mo na pinaggayahan niya? Wala nang iba. Isang kilalang manggagaway noon si Lola Malin eh. Manggagaway? Ano po yun? Ang isang manggagaway ay isang tao na may kakayahang manggamot at mangulam. May ganun po pala? Oo naman. Mamaya puntahan natin siya. Bumalik na muna tayo sa bahay. Mas mabuting magpahinga na muna kayo. Mukhang hindi na rin magandang mood ni Axel eh. Tinignan ko ang lalaking nasa tabi ko. Nakakunot ang noo niya, pero mahahalata mo sa mga mata niya na parang nalilito siya. Initian ko siya at saka tinapik ang kanyang balikat. Kaagad naman siyang kumapit sa braso ko na parang bata. Nang makabalik na kami sa bahay nila Ate Emma ay kumain lang kami. Pinag-usapan namin ang mga ilang bagay tungkol sa pagpapawalang bisa ng gayuma. Ate Emma, kinakabahan ako. May paraan pa kaya? Paano na lang kung… Kumalma ka nga, Aliyah. Mareresolba natin to. Ewan ko ba naman sa tangang pinsan ko na yun, oh. Mabuti na lang pala at umepekto. Kung hindi ay napahiya sana ako sa'yo. Pero mas maganda na nga po sana yun eh. Hindi po sana tayo nagkaproblema ngayon. At least naging masaya ka kahit sa maiksing panahon lang. Pero parang awa mo na ha, wag mo nang uulitin. Alam mo namang hindi kita matitiis. Parang kapatid na kita eh. Salamat po Ate Emma. Nang matapos na kaming kumain ay pinuntahan na namin ang lola ni Ate Emma. Malayo-layong lakaran din ang ginawa namin, kaya hindi na ako nagtaka nang hingalin ako. Nang marating namin ang tabing ilog ay may isang kubo roon. Napapalibutan yon ng maraming halaman at puno. Nakakakilabot ang aura ng bahay na yon.
Para akong nasa loob ng horror movie. Tapos may aswang na biglang lilitaw sa kung saan. Kaya naman ang tapikin ako ni Ate Emma ay napatili pa ako. Hoy, ano ba nangyayari sa'yo? Pasensya ka na po, Ate Emma. Nagulat lang po ako. Akala ko naman kung napano ka na eh. Wala po ito. Hay nako, tayo na nga. Ay, oo nga pala, hindi nakakapagsalita si Lola Malena, kaya wag na kayong magtaka na panay senyas lang ang gagawin niya. Tumangulang ako tsaka hinilas si Axel para sumunod kay Ate Emma. Pagdating doon ay kaagad na sinabi ni Ate Emma sa lola niya ang sadya namin. Sumenyas siya, panay naman ang tango ni Ate Emma. Hanggang sa sumenyas naman si Lola Malen sa amin na sumunod kami sa kanya papasok sa munti niyang kubo. Habang papasok ay hindi ko napigilang tanungin si Ate Emma. Ate, ano po ang sabi ni Lola Malen? Ay, nakalimutan ko. Hindi niyo nga pala naiintindihan. Ang sabi niya mukhang malubha ang lagay ni Axel. Matanda na raw siya eh. Hindi niya alam kung paano niya matutulungan ng binata. Lalo na't hindi niya kayang maglibot sa gubat para kumuha ng mga kakailanganin niya. Niyaya niya tayo sa loob para tignan niya kung anong mga kulang. Ganun po ba? Pero tutulungan niya naman po tayo, hindi ba? Oo naman. Hindi naman ako matatanggihan ni Lola Malen eh. Kaya lang may konti tayong problema. Ano pong problema? Mukhang pagpapawisan ka ng husto sa kapalit na hihingi ni Lola Malen. Kapalit? Anong kapalit po? Ang pagkuha ng mga gagamitin niya, ang alam ko dito sa kagubatan niya kinukuha ang mga ginagamit niya sa panggagamot eh. Wala pong problema yon. Ang mahalagay gumaling na si Axel at mawala ang bisa ng kapangyarihang itim. Kung ganon, tara na sa loob. Hindi nga nagkamali si Ate Emma. Talagang yun ang hiniling ni Lola Malen sa amin. Pinapunta niya kami sa pusod ng gubat. Dahil dun lang daw makikita ang isang damong kailangan niya. Pero pinagpahinga niya muna kami. Nang sumapit na ang hapon ay lumakad na kami ni Ate Emma. Habang si Axel naman ay naiwan sa kubo ni Lola Malen. Wala pa man kami sa kalagitnaan ay nakadama na ako ng sobrang pagod. Natatawa namang tinakot pa ako ni Ate Emma. Pagod ka na? Naku, hindi tayo pwedeng magpahinga ah. Kailangan nating makabalik bago pa tuluyang gumabi. Balita ko pa naman maraming kakaibang nangyayari rito sa gubat pag lumilitaw ng buwan. Kakaibang nangyayari? Anong ibig mong sabihin, Ate Emma? May aswang ba rito? Sabi ng matatanda, meron daw. Ano, gusto mo bang tumigil na muna tayo at magpahinga? Hindi, kaya kong tiisin ang pagod ko kesa naman maging hapunan tayo ng mga aswang. O ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na dyan. Nagmamadali naman akong tumayo at sumunod na kay Ate Emma na nagsimula ng maglakad. Lumipas pa ang ilang minuto at narating namin ang pusod ng gubat. Namangha pa ako nang makita ang pinakapuso. Isang lugar yon na napapalibutan ng nagtataasang puno at ang kailangan naming kunin ay nakatanim sa pinakagitna. Nang makakuha na nga kami ay halos takbuhin na namin pabalik sa kubo ni Lola Malen. Sa pagbalik namin ay inabutan naming nagpapausok sa buong paligid si Lola. Habang si Axel naman nakatali pa sa papag na nasa labas ng kubo. Natataranta pa ako sa nakita ko pero pinigilan ako ni Ate Emma. Hoy, sandali! Huwag kang manggulo. Baka kasama sa ritual ni Lola Malen ang pagpapausok. Sigurado ka po ba? Oo naman. Minsan ko na siyang napanood manggamot eh. Bago magsimula ang kanyang ritual, talagang nagpapausok siya. Hindi ko rin alam kung bakit eh. Pero mukhang magsisimula na siya at ang mga nakuha na lang natin ang kulang. Tara na po, para magamot na po niya si Axel. Nilapitan namin si Lola Malen at inabot sa kanya ang mga halamang nakuha namin sa pusod ng gubat. Pagkakuha niya nun sa amin, sinenyasan niya kami na pumasok sa loob ng kubo at maghintay. May pag-aalinlangan man ay sinunod na lang namin. Pero kahit nasa loob kami, pinanonood pa rin namin ang ginagawa ng matanda. Nakita kong nakapikit siya habang hinahaplos-saplos ang isang tangkay ng halaman sa buong katawan ni Axel. Kitang-kita ko ang pangingisay niya. Tatayo na sana ako para lumabas pero pinigilan ako ni Ate Emma. Alam ni Lola Malen ang ginagawa niya. Huwag tayong makikialam. Pero nahihirapan na po si Axel. Ayaw mo ba siyang gumaling? Siyempre gusto ko, kaya lang eh. Magtiwala na lang tayo kay Lola Malen. Mapapagaling niya si Axel, kaya kumalma ka. Opo. Wala akong nagawa kundi bumalik sa pagkakaupo. Lumipas pa ang mga oras.
Nakakadama na rin ako ng antok, pero hindi pa rin tapos si Lola Malin. Papikit na ako noon nang mapamulagat ako nang makitang nilaslas ng matanda ang leeg ng isang manok na kulay brown at pinatak ang dugo nun sa bibig ni Axel. Pagkatapos noon, hinampas ng mahihina ng matanda ang tiyan ni Axel. Hindi pa nagtatagal, bigla na lang nagsuka ng kulay itim si Axel. Naiiyak na ako noon at alam kong napansin niyo ni Ate Emma. Relax ka lang, mukhang tapos na ang problema natin. Hintayin na lang nating bumalik si Lola Malin dito sa loob para balitaan tayo. Wala naman akong nagawa. Lumipas pa ang mga oras. Mag-uumaga na noon nang pumasok si Lola Malin. Mababakas ang panghihina niya. Inalalayan pa siya ni Ate Emma na makaupo sa upuang gawa sa kahoy. Nang makaupo na siya ay sumenyas na siya sa amin na ayos na ang lahat. Kaya nagmamadali akong lumabas at pinuntahan si Axel. Wala siyang malay nang malapitan ko siya. Hindi ko nga namalayang sinundan pala ako ni Ate Emma. Tinapik niya ako sa balikat kaya nalaman kong nasa likod ko pala siya. Huwag kang mag-alala. Ayos na ang lahat. Wala nang bisa ang gayuma. Pero maging handa ka kapag nagising na siya, ha? Opo, hihingi ako ng tawad sa kanya. Tama yan. May mali rin naman ako eh. Mas matanda ako sa'yo pero hindi man lang kita pinigilan sa kahibangan mo. Ginatungan ko pa nga eh. Pero dapat din akong magpasalamat sa'yo, ate. Kahit sa maiksing panahon ay naramdaman ko ang mahalin. Ako na munang bahala rito. Mas makakabuti kung magpapahinga ka na muna. Pinagmasdan ko si Axel. Umiiyak na hinahaplos-haplos ko ang buhok niya. Hindi ko alam kung handa na ba ako sa magiging reaksyon niya. Pero pinapangako ko sa sarili ko na kailangang humingi ako kagad ng tawad sa kanya oras na magkamalay na siya. Lumipas pa ang mga minuto bago ako nagpasyang bumalik sa loob ng kubo. Hindi ko na inabutan doon si Lola Malin, kaya humiga na lang ako sa sofa na gawa sa kahoy. Hindi ko alam kung gaano katagal akong tulog, pero nagising ako na mataas na ang araw. Napabaligwas ako at kaagad na bumangon. Nakita ko si Axel na kausap si Ate Emma. Mababakas ang pagkalito at inis sa mukha niya, kaya kahit kinakabahan at kagigising ko lang, lumabas ako at lumapit sa kanila. Nang makita ko ni Ate Emma ay nagpaalam na muna siya at iniwan kami ni Axel. Maiwan ko na muna kayong dalawa ha, mas magandang makapag-usap kayo. Napatango na lang ako, humugot pa ako ng malalim na buntong hininga bago ko hinarap si Axel. Kuya Axel, patawad. Sana ay mapatawad mo ko. Mali ang ginawa ko at tatanggapin ko kung magagalit ka sa akin. Aliyah, pwede bang ipaliwanag mo ng maayos? Naguguluhan ako. Ano bang ginagawa ko rito? Bakit ako nandito? Bakit kita kasama? Ako ang nagdala sa'yo rito para ipawalang bisa ang gayumang ginamit ko sa'yo. Kaya nandito tayo dahil niritwalan ka para mawala ang epekto sa'yo nun. Ano? Ginayuma mo ko? Bakit mo ginawa yun? Akala ko iba ka sa ibang babae. Kagaya ka rin pala ng lahat ng babaeng nakilala ko. Nakakadismaya ka, Aliyah. Patawarin mo po ako, Kuya Axel. Totoong naging desperada ako, pero totoong mahal kita. Ganito ba ang pagmamahal para sa'yo? Ang manipulahin ako? Grabe, mas malala ka pa sa iba. Alam ko po ang pagkakamali ko, kaya tanggap ko na po na magalit ka sa akin. Hindi rin madali ang hinihingi ko eh. Pero sana dumating ang panahon na mapatawad mo pa ako. Matapos ang pag-uusap namin ni Axel, nagmadali na siyang bumalik sa Maynila. Hindi ko na siya pinigilan, kasalanan ko rin naman eh. Lumipas pa ang mga buwan, wala na akong balita kay Axel. Gumaling na rin si Tito Ramil, kaya nakabalik na sa Maynila si Ate Judy para sa trabaho niya. Nang mga oras na yon, tinanggap ko na mag-isa na lang akong tatanda. Ngunit isang araw, nagulat na lang ako nang makauwi ako at nakita si Axel at Ate Judy na nasa bahay. Dala ng kahihiyan ay nagmamadali akong pumasok at patakbong pumunta sa kwarto ko. Kaya lang natisod na naman ako. Anong katangahan na naman ba yan, Aliyah? Ilang palakabang nahuli mo? Lampa ka talaga. Pasensya na po. Tatayo na sana ako nang maramdaman ko ang isang kamay na umalalay sa akin para makatayo. Nilingon ko yun. Nakita ko ang nakangiting mukha ni Axel. Kinakabahan ako. Alam ko kasi malaki ang atraso ko sa kanya eh.
Ayos ka lang ba? Bakit ba kasi hindi ka nagdadahan-dahan eh? Pasensya na. Hay nako, panay ka na lang pasensya ha. Harapin mo nga ng maayos si Axel. Ang layo ng biniyahe niya para lang makita ka. Tapos uutal-utal ka na naman. Ha? Para makita ako? Oo, nagpunta ako rito para makita ka. Nakapagpaalam na rin ako kay Tito Ramil. Pumayag na rin si Ate Judy na umakyat ako ng ligaw. Ano? Hindi pa rin ba nawawala ang bisa ng gayuma? Paanong... Malakas na tinawanan nila ako. Nalilito na naman ako. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Mukhang napansin naman ni Axel ang pagkalito ko. Aliyah, makinig ka. Bago mo pa man ako masailalim ng panggagayuma, may gusto na ako sa'yo. Mabait ka kasi, maalaga at maasikaso. Paano nangyari yun? Ang tanga mo talaga. Hindi mo man lang ba napansin? Lagi namin siyang inaasar. Paano ba naman kasi sumisigla lang ang loko sa tuwing nandito ka at nakikita ka niya? Totoo ba? Simula ng araw na yon ay niligawan nga ako ni Axel. At ngayon nga ay mag-asawa na kami. May 3 na rin kaming anak. Hindi na rin ako kasing taba ng dati. Sa tulong ng mahal kong si Axel ay nakapagbawas ako ng timbang. Humingi rin ako ng tulong sa isang therapist kung saan inayos din ang pagiging utal ko. Masayang-masaya po ako sa pagsasama namin ngayon. Natuto na rin po ako sa pagkakamali ko. At kung sakaling muli akong ipanganak sa ibang katauhan, ay isinusumpa kong hindi ko nagagawin ulit ang mga naging pagkakamali ko sa buhay na ito. Hanggang dito na lamang po, Miss Winnie. Maraming salamat po sa pagbabasa ng sulat ko. Nagmamahal, Aliyah. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Risa Siyasat at sa mga kapatid niyang si Kuya Robert at Yuhan, pati na rin kay Papa Norbeng from San Rafael, Bulacan. Shoutout din po kay Cherilyn Dasalia, kay Maricel Uy, kay Jomar Fernandez at sa Fernandez family from Cebu, kay Rason Yao, hello din po kay Flor Delis Clapero, kay Rosalyn Percoma, kay Arlene Torquisa, kay Norhaya Camlon, shoutout din po kay Fatima Perez at sa family niya from El Nido, Palawan, kina Richard and Sandy Cerilo, kay Florence Perez Arceo at sa mga anak nilang sina Rick, Richan, Richelle at Robinson Cerilo. Hello din po kay Apple Joy from Saudi Arabia, kay Carlos Gelios, kay Michelle Enraki Manuge, kay Jonel Cabarquil o Ato, kay Jean Vicente from Bahrain, kay Hana Maylin Sesgundo from Albay. Shoutout din po kay Elma Arriba Madrigal, kay Angel Ann Agramon, kay Mary Gladys Rico, kay Haisel from Spain, kay Jamaica Loresco Lopez at sa mama niyang nakikinig sa atin na si Ma'am Ofelia Lopez. Hello din po kay Maria Elena Tavera, kay Leslie Maniego na nag-birthday po noong October 25. Belated happy birthday po. Shoutout din po kay Remilyn Villaris, kay Earl Tristan, kay Glef Plenel from Kuwait, kay Marisan Sobrevilla from Ormoc City at kay Mary Ann Valderamos. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakinig at nagkomento sa kwento natin. Abangan pa rin po ninyo sana ang mga susunod nating upload. At huwag po ninyong kalilimutan mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para mabilis nyo itong makita. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.